yung main ng panel board para hindi mabigla pagka binuksan natin. Submersible wala dito, so check natin yung submersible. 84 gallons po yan yung tank. Pagkatapos ito yung lights naman, gusto na rin ng mirror, ang ganda, parang pero pang space din sa loob. Yung mga aircon, ito natin ito, ito yung master. Pabukas yung aircon. Saan tayo natin kung ilang wattage yun. Then yung aircon po yan, 800 bandar naman. Tulad ng ref, yung ref hindi pa natin masusubukan. Siguro tipirin natin, syempre dapat natin tipirin kung 46 watts. Kung siya, hindi mo mabubuksan siya hanggang dito. Take my hand and lead me through the night. Take my hand and show me what it's like. Ayan na, for today's video mga boss, gagamitin ko po yung Blue Yeti. I-connect natin dito sa project namin na 4 bedroom na bungalow house. Ayan, hindi pa po siya nakakonect sa electric provider, kung saan naka-temporary pa lang yan dun sa aming temporary na breaker doon. So i-connect ko sa Blue Yeti itong pinaka-temporary na yan. So subukan natin kung mapapailaw niya itong buong bahay na to. Tapos subukan din natin siya sa aircon. Every room meron pong aircon ito. 4 bedroom, 4 na aircon, tapos isang 3 horsepower na split type aircon lahat sa living area. So for today's video, subukan natin si Blue Yeti AC200L sa buong bahay. Ayan. So pakita muna natin itong project bago natin testingin. Ayan o. Patapos na po ito. Ayan yung mga ilaw. So mamaya papailaw natin lahat yan. Ayan mga puro ano naman po yung mga ilaw dito, LED. Tapos dito ayan o. Ako natin kung ilang watts ang mga ilaw na to pagka lahat binuksan natin lahat. Ayan yung mga ilaw mga boss. Meron pa dyan. Dito sa labas meron din. Ayan o, ang lalaki. 18 watts po yan. Yung ilaw na yan. 1, 2, 3, 4, 5. Gusto na itong mirror. Ang ganda o. Wow. Parang pero pang space dun sa loob. Wow. Kung titingnan mo dito sa mirror, laki nitong mirror, 4x8. Dito sa bedroom, ayan. Tapos yan yung mga aircon. Tignan natin kung ilang aircon yung kaya niyang andarin. Ayan, aircon Carrier Aura. Ito yung master. Pabukas yung aircon. So i-ano ko muna yung yung wire na tumakbo dito sa aming panel board. Ayan. Dito po tumakbo yun, panel board. Ayan yung panel board.
Pagka connect natin yung wire doon, connected po lahat dito ng mga breaker na yan. So yung power ng Blue Yeti, siya yung magsa-supply dito sa buong bahay. Ayan na, ito po yung Blue Yeti AC 200L 4400 watts. Tapos meron siyang apat na AC socket. Tapos meron siyang isang ito recreational vehicle use only. 30 amp. So, dito na lang natin siya isasaksak. Nagpabili lang ako ng plug na heavy duty. Tapos meron siyang DC output 12 volts 10 amps. Tapos meron siyang 48 volts 8 amps. And then meron siyang USB Type C 100 watts. Tapos meron siyang USB type 18 watts times 2. Dalawa. Meron siyang USB-C USB Type C na 100 watts din. So, ayan. On natin. Nasa 100% po siya. So, ang go na. Magpabili lang ako ng socket or plug. Bale, nandito yung aming temporary kuryente. Ay, yung safety breaker. Ayan po siya. So, kukunin ko to. Doon natin ipa-plug sa Blue Yeti. Subukan natin ang power ng Blue Yeti AC 200L sa ganitong kalaking bahay. Mas magandang gamitin compare sa generator na gasoline type or engine type. Engine type. So ayan na, ito po yung linya na pumasok dun sa aming service drop. Yan, temporary lang po ito. Connect lang namin dun para may kuryente na itong buong bahay. So baka this week matap na rin po sa service drop ng electric provider. So maano na siya, permanent na. So habang hindi pa siya permanent, susubukan natin itong Blue Yeti. Number 10 na ano po ito, stranded wire. So gagawin ko lang siya ng plug and then kukonect natin siya dito sa ating Blue Yeti. Matetest na natin yung buong electric na papasok dito sa buong bahay. So gagawin ko lang siya ng plug. Ready to ano na tayo, test. Right. So ayan mga boss, pinagsama ko yung flat cord yung dalawa. Yung positive plug na to hindi papasok yung number 10. So ginawa ko lang ng paraan. Tapos gumamit tayo ng heavy duty na plug. Ayan. So sasak na natin. Ayan, okay. Pinatay ko muna yung panel board or yung main ng panel board para hindi mabigla pagka binuksan natin. Meron man nakabukas na ilaw, so hindi siya mabibigla. On mo natin. On. Bubuksan ko muna yung panel board. Pinaka main. Ayan, dito po siya tumakbo. Ayan yung wire, number 10. Tapos tinap lang namin doon para magkakuryente yung panel board. So yan, yung wire na yan, diretso doon sa Blue Yeti. So pagka binuksan natin yon, lahat ng kuryente na papasok dito doon na sa Blue Yeti manggagaling. Ay mga boss, wala ang kuryente. Madilim din. Andali. Ito yung panel board natin. Ito yung main. Pinatay ko. So buksan ko. Then on natin yung Blue Yeti. Subukan na muna nating buksan lahat ng ilaw. Kung ilang watts lahat yung ilaw ng bahay na to. Makikita natin yung output niya dito sa Blue Yeti.
So yun, kuha na tayo. Buksan natin yung AC. Ayan, meron pong umaandar. 626 watts. Malamang yung water yon, yung submersible. Submersible, wala dito. So check natin yung submersible. Yung water supply po kasi dito submersible. Ito. Under nga. Ito nga yung under. Ayan, ito muna mga boss, nasa 600. Under siya. Ayan, naka-on. Submersible pump po yung water, ano namin dito, water source. Nasa ilalim yung bitang motor niya. So silipin natin yung kanyang wattage. Sa mga ilaw wala pa. Wala pang umaandar. Ayan, 600 watts halos. Tapos na natin pagka nag-shutdown yun, kung ilang percent yung magagamit niya sa pagpuno nung 84 gallons po yan yung tangke. Hintayin muna natin siya mag-shutdown. 100% kanina. Yun, naka 1% lang siya ng battery. 612 naglalaro. Pasilipin natin. 40 PSI, shut off yung kanyang pump. Pagkatapos ito, yung lights naman. Nasa ano siya? Nasa 25. Ayan mga boss, nag-shut off na po siya. So, hindi na siya umaandar. Tingnan natin kung ilang percent yung kinain niyang battery life. %, kanina. So 3% ng battery yung kinain. So 0 na yung output. So mga ilaw naman, buksan ko lahat. Ilaw. Ayan. Ayan, ilaw lahat yan. Tsaka dito sa labas. Ayan dito. Buksan natin lahat. Dito. Bukas. Then buksan mo ang ilaw dun sa kwarto. Silipin ko yung ano. Lahat ng ilaw dito buksan mo. Lahat ng switch. Bukas natin eh. Kahit dito nabukas lahat. Doon. Diyan. Bulueti po maandar dyan. $1,600, $1,100, $2,400 watts po to. So 1,362, 161, 185. Oh, wala na langan. 1,400. Nasa 1.8 hours kung continuous lahat nakabukas itong mga ilaw. So tatagal siya ng 1.8 hours. 1.4. Silipin natin. Ay mga boss po yan. Sa bakod, sa canopy, dito sa garahe, dito sa living area, lahat ng ilaw bukas. 1,400 watts ang wattage na output nung Bluetti. Ayan, bukas po lahat. Ayan o. Halos LED po ang ginamit namin dito. Tulad dito, nasa 12 watts lang yan, isa. Pero maliwanag po yan, high lumens. So, yun. Ayan o. Kahit brown out mga boss, parang ano pa rin. Parang walang nangyari sa bahay. Kung meron po kayong Bluetti, walang problema sa brown out.
Yan, siyempre pagka gusto niyo mas matagal po siyang gamitin, mas limited yung ilaw na gagamitin niyo, or magbubukas lang kayo ng yung kailangan lang. So ayan, tulad ngayon, nakabukas po lahat. Ayan. Next natin, yung aircon naman natin. Yung aircon naman yung ating testingin. So tingnan natin yung watts niya kung di nagbago. Nasa 400, 1,400 kanina. Ayan. 1391. So halos nasa 1,4. 92%. O 1.7 hours kung bukas po lahat. Siyempre pagka walang kuryente, gusto nyo mas matagal siyang gamitin, tulad na sabi ko mga boss, pwede nyo bawasan kahit itong mga to, kahit hindi nabuksan yung mga ilaw dyan. So yun lang kailangan nyo. Hindi naman po, syempre hindi naman lahat bubuksan. So ayan boss, patayin muna natin lahat ng ilaw, and then magbuksan tayo ng mga ilan lang. Patayin na natin to sa labas. Buwasan, and then testingin naman natin yun. Hayaan lang natin yun. Saka dito bawas tayo ng ilaw. Patayin ko yung mga nasa labas. Yan, okay na to. Maliwanag naman na pagka yan lang. Ito, hayaan lang natin to. Ito mga ram, patayin ko muna to. Pero lang tayong yan, yun lang tira natin. Yung lang 3 watts po pala yan. 3, 6, 9, 12. Ibig sabihin 12 watts lang yung nakabukas. Yan. Yan, yun lang. Tapos to, hayaan natin sa CR. Hayaan natin sa CR. Tapos yung sa hallway. Yan. So, let's see. Ito naman. Unahin natin itong patayin ko muna lahat pala para malaman natin kung ilang wattage yun. Then, patayin mo lahat ng ilaw. Patayin mo dyan. Sumuha ko muna yung aircon. Patayin mo muna yan. Tapos, para malaman ko po yung watts ng aircon. If buksan natin to times 3, tatlo po yan, pare-parehas. So buksan natin. Ayan. Yan, aircon po yan 1.5 horsepower yata to. Aura. So nabukas siya, nasa 20 yung kanyang temperature. So tingnan natin sa Blue Yeti. Patingin ko tong ilaw para tayo din patayin mo rin yan para malaman natin kung ilang watts yung aircon. Kung matipid nga talaga sa kuryente yung Aura carrier. $850, 900. Nasa 900 watts, nasa 940. Ayun, 1,000. Siguro pagka unang pa lang, pagka unang bukas pa lang mga boss, kasi nagpapalamig pa yung kwarto. Pagka malamig na, siya, titigil na yung compressor. Observe lang muna natin. Sarado ko yung pinturon. Inuulit ko, Blue Yeti po yung magsusupply dito. Ayan sa master. Silipin natin kung kayang paandarin ang 2 or 3. Subukan natin. If aircon lang. Ayan, nasa 1,100 watts yung kanyang output. Masarabang ko muna kung di ibababa yung kanyang power consumption. Ayan, kumain na siya ng halos 1.7 hours if continuous aircon.
ganun pa rin. 1,140 naglalaro siya sa ganun. Ayan. So testing natin kung magbubukas pa tayo ng isa, kung kakayanin ba nito. 2,400 watts. Testing lang natin isa pa. Buksan ko pa yung isa. Malamang sa tatlo hindi na po kaya, dahil ma-overload na. Pero sa dalawa tingnan natin kung kaya niya. So buksan ko tong isa dito. 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 Buksan ko isa. Ay. Patay yata sa breaker to. Ito isa dito. Hindi yata nabukas sa breaker yung isa na yun. Baka nakaano sa breaker, nakababa yung nakababa po yung breaker nun. Ito. Ayan. On. Nasa 24. So dahil natin sa 23. 20. 20. Nasa 20 siya sa settings. Ipit natin kung ilang watts. Nakabukas po ako ng ilaw. Dalawa. 1.8. Aabot ng 2,000 to. Pagkapos nag-overload to, automatic magpo-protect po to, mamamatay. Tapos patay lang natin, mag-ano siya, mag-reset. Ayan, sabi nyo mag-aabot ng 2,000. Ayan, bumaba rin yung kanyang hours na gamit. So yun, kaya naman niya, yung dalawang aircon, kaya lang magagamit siya ng 0.8 hours lang. Siguro mga 40 minutes, mga ganun. So patay na natin yung aircon na dalawa. Nakabukas din palang ilaw dun, no? Ayun ang dalawa. So next natin itong 3 horsepower. 3 horsepower ito naman. Yan, 3 horsepower po yan. Patayin ko na yung dalawa. So ayan na, down to 0. Wala na pong output yung ating Blue Yeti. So ngayon bubuksan ko naman yung aircon na 3 horsepower dito sa Blue Yeti AC200L. So, let's go. Linis na sila. Ayan. Sarado ko muna itong pintuan para hindi sayang yung lamig na lalabas sa aircon. Ayan. And then let's try. On. 3 HP na aircon, split type. Nasa 20 yung kanyang temperature. So ayun, umandar na. Let's check natin kung ilang watts yung kanyang output. Sarado natin. Uy! Lumampas. 2,530, 2,560 ang kanyang output. So halos lumampas pa sa kanyang wattage mga boss, pero napaandar niya 2.6. So hindi pa siya nag-protect. So magagamit siya ng 0.6 hours. So hindi siya recommended na gamitin dun sa 3 horsepower, 3 HP. Pero napaandar naman niya. Napandar man niya mga boss, kaya hindi siya magtatagal. Halos kalahating oras lang, 0.5, 30 minutes mga ganun. Ayun na, halos nasa 2,800. So yun, nasa 3,000 nga. 3 horsepower nga to. Patayin na natin. Sayang yung sayang yung ating battery. Hindi siya recommended na paganda rin tong 3 HP. Siguro mga 1 horsepower, 1.5 pwede. Tingnan ko na.
So yun, pero kung ilaw-ilaw lang po, electric fan. Electric fan naman na maximum siguro mga 100 watts lang po yan. Ayan, ilaw. Diba? Pagka ilaw, electric fan, mga appliances, tulad ng ref. Yung ref hindi pa natin masusubukan dahil naka-ano pa, naka-box pa yung ref. Ayan. So ilaw-ilaw lang muna, ilaw-ilaw lang muna. Ayan. Ilaw lang na kailangan pagka brown out, tapos electric fan. Ayan, tulad dyan, ganyan. So, dito, i-boss lang tayo ng isa yan, isa, maliwanag na. For example, nag-brown out. So, ayan, yun lang. Isa lang, center light lang. Nasa 18 watts po tayo. Yung center na yun. So, dito sa master, yung center light. Siguro, tipirin natin, syempre. Dapat natin tipirin kung matagal yung brown out. Yun lang. So, ito. Ayan, yun lang. Buksan natin. So, let's check natin kung ilang hours ang itatagal niya if pili lang yung mga ilaw na binuksan natin. Dito sa labas, siyempre, pagka brown out, madilim. Buksan lang natin itong dalawa. Ayan, yun lang. Tapos sa garahe, magbukas din tayo. Ayan. Sa garahe, bukas din. Ito, kahit hindi na. Maluwag naman dyan. So, let's see. So, yun, mga boss, 746 watts. So, if continuous, tatagal siya ng 3.1 hours. So, pwede na rin. Hindi na masama kung 2 oras lang yung brown out or 3 hours. So, magagamit po siya. Tapos, dagdagan pa ng electric fan. Pwede. Basta po pagka ginamit nyo siya, tingnan nyo na lang yung watt hour ang kanyang oras, kung ilang oras siya magtatagal bago malobat. Tapos syempre limit nyo na lang kung may mga ilaw na kailangan nyo patayin para bumaba itong kanyang output. Pagka kasi tumataas yung output nya, so mas leles yung kanyang ano, oras na para malobat. So yun. So yan, pagka ganyan setup, pagkagabi maluwag na po yan. So tatagal siya ng 3.2 hours. Blue Yeti. Tsaka pala pagka nag-avail kayo nito mga boss, kailangan po nakaset up yung kanyang main. Tulad dito, magpapalagay kayo ng double throw. Double throw kung saan itong pinaka main meron siyang breaker. Sa mga electrician po alam nyo, kahit dito lang ilagay, pagka na brown out, hindi mo ma-on yung Blue Yeti hanggat hindi mo kinakat yung linya papunta rito sa electric provider. Double throw, meron po na nabibili. Para siyang panel board na 2 breaker, tigo 100 amperes. Pagka pinatay mo yung, pagka bubuksan mo siya, hindi mo mabubuksan siya hanggat hindi mo pinapatay yung, pinababa yung tumakbo dito sa kanyang main. Tapos pagka binuksan mo, so papasok naman yung Blue Yeti or yung generator. Ginagamit po talaga yun sa mga generator. Ayan, nakabukas din pala dito. Meron din pala nakabukas dito. So tatagal siya ng 3 hours. Nandun isa. Diba? Napaka-useful po nitong Blue Yeti. If gusto nyo mag-invest, pwede rin yung submersible pump, mapapa-under din niya if ever na gamit nyo isa ganito, submersible pump na water source nyo or Jetmatic. So kayang-kaya niya, kayang-kaya ni Blue Yeti. Pagka si brown out, kung deep well ang gamit nyo na mayroong pump, wala kayong magiging water pagka naubos na yung laman ng tangke. So ayun. Okay, tapos buksan pa natin to. Ito naman, ano lang naman po ito. Hindi naman mataas yung wattage niyan.
Yung mga ilaw na ganyan. Puro LED. Ilaw niya. Okay. Nagdagdag tayo. So bumaba yung kanyang time. 2.7 na lang. Pinatay ko na. Ayan. Down to 0 na yan. So buksan natin ulit. Ayan. Sa 800. Sabihin na natin 900 watts ang output. Okay. At least na testing natin habang hindi pa nakalagay yung yung aming permanent na linya. Ayan, dito sa loob, linis na lang po dito. Maintain na lang yung kalinisan dito. Tapos maraming salamat pala sa owner, si Paring Doy tsaka kay Maring Seng na meron silang sponsor na KFC. Ayan, lunch. Finger licking good. Ayan, thank you po. Paring Doy tsaka kay Maring Seng. Tapos meron pang pamerienda mamaya. Ayan. Thank you, thank you. Pinandaro na po yung aircon. So ito, nakatap na po sa doon sa temporaryong kuryente namin. Para lumamig tong area habang naglilinis tong ating ang galing natin to para hindi siya mainitan. Kaya naman baka ubuhin. No? Nagpapawisang pare. CFC. KFC. Ay po tayo. Hindi siya na eh. Buti si Jan din allergy sa manok. Allergy sa manok din. Pare, pag ganito pare hindi. Hindi ka allergy pag KFC. Oo pare. Jollibee. Ha? Parehas din. Walang wings, walang pakpak. Karin. Pakpak gusto. Wala. Wala. Papakin eh. Ano? Ayaw, hindi. Hindi, chula pa. Yun lang. Pagdewot. Kami ang ganun, dining table ka ng kilob. Mayari. Para mabasalan. Salamat pa ang parang doy, din. Pare, salamat sa KFC pare. Ang bangan mo. Pare, Bumaba lang. Pwede pare? Kaya biasa ng pangan. Nasa iyo ang pangan. Wala rin ang pangan. Wala rin pasalamat yung pangan. Wala rin. Pare. Salamat nga. Salamat. Thank you. Sinalikan chicken joy yung KFC na. Hindi ako sanay. Ang baka na ba ako dito? So yan na mga boss. Linis na. Ready for turnover na po talaga. Ito na yung ref. Inunbox na po namin. So inano ko na rin. Tinesting na rin natin na saksak. So pinandar ko na kanina. Okay na din naman to. Ayan, pinatay ko lang muna sa breaker to. Para if ever na papaanda rin or nalagyan na ng laman, doon na lang sa breaker bubuksan. Ayan, 2-door pala siya mga boss. Ayan po, 2-door. Ang brand niya, Beko. Kobe. Ayan, malinis na oh. Wow. Malinis. Ayan, kung gusto nyo po mag-avail ng Blue Yeti AC200L, nasa description box po yung link kung saan po kayo makaka-order ng Blue Yeti. So, check nyo lang po sa description sa ibaba ng ating video.
So hanggang dito na lang po ang ating video. Kita-kita tayo sa next upload. Paalam po.